Bagamat naiahon na mula sa guho ang nasawing biktima, inabot naman hanggang gabi ang paghanap sa isang lalaking nabaon din ng trahedya. Tunghayan ang retrieval operation para mahanap ang biktima. Tawag kasi kanina ng ganun nga na may parang gumuho at may injured person, so yung nag-response yung team. Tapos sa una is jackhammer po yung pinaka-ano natin. Tapos medyo yung support kasi matigas. Solido yung so nangailangan ng mas malaki pang equipment. Kumuha na tayo ng mas malaki yung pinaka-backhoe na para kasi solid yung medyo malaki yung bato. Kaya kailangan ng mas malalaking equipment natin. So una, na-retrieve pa nila yung pinaka-bubong, na-retrieve pa natin ng mga kasama na yung mga bareta. Nila nakuha pa yung una, tapos yun nga nandun sa pinakagitna, yung talagang natakpan na siya ng malaking bato . So need na natin talaga equipment. Yung jackhammer po, yung sa laki ng bato, so kailangan natin sa pieces, paliitin natin siya para makakuha natin unti-unti yung plabon. Yung backhoe para po mas mapabilis tayo, mas malaki po yung oras na maano natin agad, na ma-retrieve natin agad nila sa ilalim. Kasi malaki siya. Kasama po natin yung may mga barangay na po na-train sa rescue, then yung Red Cross nandiyan din po, at saka mga bantay bayan din po natin dito sa city. Tsaka po yung ating engineering, then yung mga equipment sa motor pool natin ng city. Nakatulong din po. Pinaka-last po yung mga 640 po yan na-expose na po yung katawan bench. Pero nakaipit pa rin siya, kaya medyo humaba pa yung time natin para ma-retrieve agad. Parang nakaupo siya, yung bumaksak. Then nakadapa na siya doon nung nakita yung katawan niya. Nakatalikod. Gusto mo kainin kung may lagarin? Siguro may mga 6, siguro mga 6 feet pa yung lalim na binaon niya mula dun sa flooring. Usually, second floor yung bahay. Umabot siya hanggang ibaba, mga 6 feet pa mula dun sa pinaka-flooring ang minukay natin. Yung kapal ng bato, mga 8 to 9 feet yun yung pinakalaki niya. Yung pinaka-paa niya, kasi naka-expose yung half body upper. So yun, ang nakaipit. Medyo ginakhammer yung palitin yung nakaipit sa kanya sa paa hanggang sa ma-expose natin lahat at pwede natin i-retrieve. Yung nung makukuha na siya kasi yung paa nakasabit pa . So ginamitan muna natin ng tali para maiangat yung tumapon na yero sa kanya. Then nung ma-expose na, then medyo binuhat na, paakyat. Yung mga rescuer na po natin, hinila na siya doon, nilagay sa body bag, then dinala na po. Sila tumira kung alam ko lang dapat sila ang tumira doon sa pinapapahan namin na may dalawang kasimpahan kinuha nila dyan, yung isa yata nabili. Pahirap talaga yung pinaka-bato ang laki niya So kailangan unti-untiin talaga natin, hindi natin makukuha ng mabilis. Kailangan natin ng manpower talaga kasi nakabaon siya sa ilalim Kasama yung ulan maulan, din yun yung nagpakaroon ng hindrance sa atin sa pag-rescue, hindi matuloy-tuloy agad. Medyo magiging madulas para yung safety din po nung nagre-rescue natin inaayos pa para maging safe po.
nag-start siya ng mga 9 o'clock, more than 12 hours ang inabot niya. More or less, 12 to 13 siguro. Exact. Nakakalungkot na nangyari to, pero at least nakuha na po natin yung para sa pamilya, yung body ng kanilang kaanak. Ayoko na pong bumalik kahit po anong gagawin niyo sa akin. Ayoko na pong bumalik sa lugar na yun. Ayoko na po. Baka susunod po, pag bumalik ako doon, hindi lang ganito ang aabot sa akin. Baka lahat po kami. Baka imbis na yung anak ko may pangalawang buhay pa po, baka sunod, walang buhay na yung mga anak ko. Pag bumalik pa po kami doon. Mga video ng aktwal na rescue operation at kabayanihan sa gitna ng aksidente at kalamidad, maaari nang maitampok sa rescue. Pakaigan, i-upload lang ang inyong mga video sa www.uscoop.tv at mag-iwan ng impormasyon tungkol sa inyong nakunan. Huwag kalimutang ilagay ang inyong pangalan at contact number. Dahil dito sa rescue, naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong.